kayo ang naunang pumirma sa impeachment against sa VP Sara Duterte. Bakit po? Bakit? Bakit po? Well, katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay nung nagpirmahan na sa impeachment complaint ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it's my constitutional duty to go through the impeachment process as an elected representative. Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady ng aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alangan naman kung sasabihin mo, huhukayin mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. So that's why I was the first one to sign. As to the allegations that I was the one who spearheaded the movement for the fourth complaint, katulad sa sinabi ng Pangulo, I think people give me too much credit. I was given the opportunity to sign, and I did sign, but I did not spearhead any movement, or I did not try to convince anyone to sign. I think they did that on their own volition. I did ask what their opinions were, and if they were going to sign or not, but that's about as far as, that's about as far the extent as to my involvement in collecting the signatures. Overwhelming yung numbers po, sir. More than the required numbers. Yes, well, the required was 1/3, umabot ng 215. As of today, I heard nasa 245 na tayo, may mga humabol. Pwede pa, sir? Well, they signified their intention, yung mga wala sa bansa, yung mga may sakit. So 215 was within the complaint, but in terms of, just to set the record straight, in terms of putting it on record, I believe there was an additional 30 that wanted to signify their intent. So nagpadala ng isig, but even if it won't be counted in the complaint, I believe for archiving purposes, nasa 2. So I believe 80% of the lower house. Sir, sa press conference ni VP Sara kanina, sabi niya wala daw siyang sinasabing assassination threat Sa family Marcos. Family Marcos. So, ano masasabi po ninyo? I think we know the truth to that, so let's just leave it at that. Kasi true daw, may involved naman, kaya marami kang kumulong. Ano po? Naman daw. May bigay na pera dun sa Mga congressmen. No, I think that's just part of yung mga fake news ng mga DDS. Parte po yan ng smear campaign nila to discredit the movement. You can't blame them. Alam naman natin kung sino ang amo nila. But no, there was nothing offered in exchange for the signatures. I was there in the room. Ang pinag-uusapan talaga ang articles of impeachment. And then people were given the choice to sign or not. But whether there was any exchange or any monetary offer or any sinasabi nila may akap or akits na kapalit, walang ganun. Walang ganun na ibinigay. Yung Senado, sir, parang medyo reluctant sa complaint as of today. Ano pong masasabi? I'm sorry? Medyo hindi nila binibigyan pansin yung impeachment. Well, that's their choice. Kung binabaliwala nila ang opinion ng 245 ng mambabatas at ang mga iba't ibang grupo na sa tingin nila kailangan ma-impeach ang VP, that's their choice. If they don't want to give it importance, then let them not give it importance. But given the numbers, to us, it's important. But in the Senate, sir, June na nila itatakbo? Well, there is. I believe you heard the statement of the SP that said the impeachment court cannot proceed until there is session. There are other lawyers who say that because the impeachment court is independent of the legislative
body can proceed as soon as possible. There are differing opinions to that. Pero I don't want to comment on the Senate because, interparliamentary courtesy. So, I think we'll have to wait for the actions of the upper chamber, the upper house, to see what their plans are. But at least naman kami sa House of Representatives ay tapos na kami sa aming trabaho. Okay? Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so napanood nyo na ba ang naging paliwanag ni Congressman Sandro Marcos kung bakit siya ang kauna-unahang pumirma na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Ayan, so marunong na rin pong maglaro, no? So kabata-bata pa lamang at kabago-bagong congressman ay talaga namang ipinakikita na niya kung ano ang kanyang kulay bilang isang politiko. Okay, so ito po no ang nakita natin. Intindihin po ninyo kung tama po ba yung naiisip ko. Okay? So sabi niya, ay kinonsulta niya yung kanyang ama about the impeachment complaint. So alam naman natin na yung kanyang tatay, si President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos, ay ayaw po doon sa impeachment. Kasi nga sabi nga niya, ay ano lamang po ito, Sara is not important. Yun po yung laging sinasabi ni President, no? Kaya yung side po ng Pangulo ay kumbaga ayaw sa impeachment complaint. Okay? So mamaya ay ipapaliwanag natin kung deep inside ba, ayaw nga ba ni President Bongbong Marcos Jr. yung impeachment, no? Kung sa totoo ba, ayaw niya ba talaga yung impeachment or pakitang tao lang kunyari. Okay? So ganito po yan. Nakapag-aral po si Sandro Marcos. Matagal po siya sa gobyerno, no? Kahit ngayon lamang po siya naging congressman, ay matagal na rin po siyang nagtatrabaho sa gobyerno. So, bukod po sa graduate naman siya sa ibang bansa pa nga, di ba? Graduate siya sa ibang bansa. Ibig sabihin, hindi po siya bobo. Bukod po dun sa kanyang karanasan sa politika, ay hindi po siya mangmang. Alam po niya yung procedure, no? Unahin natin, bilang matagal na sa politika, bilang isang nakapag-aral naman, ay kumbaga, mayaman pa. Okay? Mayaman pa, di ba? So, sapat po yung kanyang pera, yung kanyang kaalaman, yung kanyang naging experience para mag-aral ng batas, no? Pag-aralan po yung konstitusyon. Ngayon, kung hindi po siya nag-enroll no, o nag-aral ng batas, pwede po siyang mag-hire ng kanyang consultant na isang abogado, no, political lawyer. Pwede po niyang gawin yan. So, ano po yung gusto nating sabihin dito? Imposible na hindi po siya aware. Imposible na hindi po niya alam yung proseso kung paano nga ba ipina-file ang impeachment complaint. No? Alam niya yan. Imposible hindi niya alam. Ako nga, hindi pa ako graduate ng law, pero alam ko eh. Meron pong 10 and 3 days ruling para doon sa pagpa-file ng impeachment complaint sa House of Representatives, no? So, doon pa lang ay madali nang intindihin. Madali nang intindihin eh. Pag meron nag-file ng complaint, kailangan pag-usapan ito, no? Isubmiti ito sa House Speaker Martin Romualdez. So, pag-aaralan ito sa loob po ng 10 araw. After that ay ibabato ito sa committee, no, ng House of Representatives, no? Sa committee po na magiging prosecutor ng impeachment complaint. After that ay yung committee po mismo ang mangangalap ng signature. Alam naman po natin yung signature ay kailangan 1/3 of the congressmen ay magbigay po ng kanilang affirmation about the impeachment complaint. So, una pa lang nabaliwala na yung 10 and 3 days ruling. Hindi na po yun tama. Pangalawa ay
Ano pa ba yung nalimutan ko tuloy? Diyos ko po. Ang pangalawa, yung ano, nalimutan ko tuloy. Ayun. Pangalawa, ay nakapag-file na sila ng 1, 2, 3 impeachment last year. So, automatic na yun eh. Kung talagang pursigido sila na mag-file ng impeachment complaint against BP Sara, dapat yung impeachment 1, 2, 3 pa lang, pumirma na sila last year pa. Bakit? Kasi nga, yung last year, December 2 sila unang nag-file, pwede nilang ituloy ng January, February. So, pasok doon sa 10 days sana, di ba? December pa lang, tapos na yung 10 days. So, aakyat ka agad sa Senate yun. Obvious. Dahil nga, yung last year, expired na. Kasi po, isang impeachment complaint lang dapat per year yung pwedeng isampa. Isang impeachment complaint sa isang government official yung pwedeng i-file sa isang taon, sa loob ng isang taon. So, nag-expired na yung last year. So, ngayon naman, 2025, mula January 1 hanggang sa December 2025, ay isang impeachment lang. So, ayun na nga, nakapag-file na sila pero hindi nila nasunod yung ruling. Doon pa lang, sablay na. Pangalawa, alam naman ni Congressman Sandro Marcos na sa Kongreso talaga nag-i-initiate ng impeachment. Sila po yung nagsusumite ng impeachment complaint against the Vice President. Ganyan. So, bakit kailangan niyang i-consult yung kanyang tatay? Bakit niya kailangan i-consult yung kanyang tatay? Okay. So, yun po yung kahusayan ni Sandro Marcos na maglaro bilang kongresista. Okay. Isa sa mga dahilan pa niya ay dahil daw ito doon sa naging pahayag ni BP Sara na ipapahukay yung kanyang lolo na si First President Ferdinand Edralin Marcos Sr. ipapahukay. Pangalawa, dahil daw doon sa pagbabanta ni BP Sara sa kanyang tatay, sa kanyang nanay, kay House Speaker, siyempre, anak siya. Magulang niya yung pinagbabantaan. So, siguro kung pribadong individual siya, pwede niyang gawing excuse. Pwede niyang gamitin yung ganun. Kung hindi po sila politiko. Pananakot po yun. Pero public figures po sila. No, public figures siya. Yung tatay nga niya, 'di ba, hindi umalma. Yung nanay nga niya hindi umalma. Si Martin Romualdez nga hindi umalma. Pinagtanggol lang sila ng kanilang mga kaalyado. Tapos siya, ganun yung gagamitin niyang reason. So, ibig sabihin, marunong siyang maglaro. Bakit? Another. Yung tatay niya ayaw sa impeachment. Siya gusto ma-impeach. Bakit? Para mabalanse yung pagtingin ng mga tao sa mga Marcos. Kasi nga, kung ang tatay niya, si President Bongbong Marcos Jr. ay pumabor sa impeachment, pumabor sa impeachment, at talaga namang isinulong ang impeachment, pag pumirma doon sa pagbabalik natin sa ICC and so on so forth, at lahat sila ganun na, kahit si Senator Amy Marcos, kapag kumampi doon sa kabila kay Martin Romualdez, sira na kasi yung pangalan nila lalo. Lalo nang walang magtitiwala sa kanila. Para medyo balanse, itong anak, medyo pabor sa impeachment, si Sandro, tapos yung tatay niya, saka si Amy Marcos, medyo pang pang balanse doon sa iisipin ng tao. Kasi isipin ng tao, hindi naman si President Marcos yung may gustong ma-impeach Actually, nasira lang yung samahan ng unity dahil kay Martin Romualdez So, alam niyo yung mga ganun. So, tinatago lang nila yung kanilang panloob at pansariling motibo.
Okay? Kayo na po yung bahalang humusga. Tama ba yung aking pag-intindi sa nangyayari? Okay? Imposibleng hindi nila alam ang proseso ng impeachment. Napakadaling intindihin.